Pag-usapan natin itong si Pulong Duterte, mga kababayan, at si Sara, may masamang plano. Kanino? Kay Speaker Martin Romualdez. Bakit, GP, mga kababayan? Narinig niyo po ang pahayag ni Sara Duterte kahapon tungkol sa confidential funds. 'Di ba? Hello, Ma'am Eva. Alam niyo naman, mga kababayan, kung paano siya sumagot. Sabi niya, hindi naman sa ayaw kong sumagot. Ayaw ko lang talaga silang sagutin. Bakit? Biruin mo, yung Tingog Party List, yan ay pagmamayari ni Speaker Martin Romualdez. Hindi pa speaker ang tawag niya. Yan ay pagmamayari ni Romualdez. Diba? Paano ko nalaman? Biruin mo, first nominee ay asawa niya. Second nominee si Jude Asidre. Oh, 'di ba 'yon ang katotohanan na 'yon ay pagmamayari ni Romualdez? Anong kinalaman, mga kababayan, ng confidential funds sa Tingog? Oh, ngayon naman, dahil nga po ayaw niya na matuloy ang impeachment, ay kailangan nilang gumawa ng masamang plano. Ano 'yon, GP? Ano ang gagawin nila? Ito po, mga kababayan. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. Ayun. Ayan ang plano ninyo, Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Biruin nyo, sabi niya gano'n na eto daw si Pulong. Oy, pilitin mo. Pagsikapan mo makuha ang speakership. Alam nyo naman kasi kapag kailangan, mga kababayan, para mag-progress, mag-prosper yung kanilang plano to oost. Itong si si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang kailangan muna nilang walisin si Speaker Martin. 'Di ba? Kailangan nilang walisin kasi kahit na anong gawin nyo, mag-file kayo ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos, mga kababayan, it will not going to prosper. Walang magiging progress yan. Walang mangyayari dyan. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag ang majority, mga kababayan, ay kampe sa speaker natin. Ang kakampi ang speaker, kakampi ang majority. So therefore, lalangawin ang kanilang gagawing mga hakbang para tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, kung hindi mo makuha ang speaker, kunin mo ang minority. Bakit kailangan kunin yung minority? Mga kababayan, pag kinuha naman nila yung minority, ang gagawin ng mga to, they will not going to, parang hindi nila hayaan na magtagumpay ang majority. Ang gagawin nila, they will oppose and oppose and oppose and oppose. Ano nang mangyayari sa bansa natin yan? Wala nang nagpo-propose, puro lang oppose ng oppose and oppose. Diba? Buti na lang kamo, GP, kahit mapunta sa kanya yung minority, ang mangyayari pa rin dyan, wala pa rin sila, outnumber pa rin. Bakit? 240 po, mga kababayan, ang pumirma na. Diba?
para po si Speaker Martin ang kanilang iupo to continue his leadership on the 20th Congress. So therefore, mga kababayan, wala pa ring magagawa yung mga minority dyan. Diba? Ang gagawin lang yan sila, i-epal at i-epal at i-epal lang yung mga yan. Sabi naman ni Sir Vincent Lamban or Vicent Lamban, kapag nanalo daw na speaker, itong si Pulong Duterte, mga kababayan, free na ang POK sa bar. Bakit? Sa dami ba ng pera niyan, mga kababayan eh. 'Di ba? Mas lalo na kung presidente si Sara, speaker si Pulong, mga kababayan. Nung presidente si Digong, tapos hindi pa speaker si Pulong. Pero grabe, may 51 billion. Diba? Hanggang pangarap na lang kayo. Alam niyo, gusto kasi nila i-block lahat ng mga possible na magiging kalaban nila. 'Di ba? Diyan sa Davao, bakit mo nasabi GP na binablock nila? Sa Davao City, hindi nila pinanalo ang mga Nograles. Lahat sila nakapasok. Davao City lang 'yan. Ibig sabihin para sa akin, mga kababayan, based on my opinion, based on my observation rather, nakikita ko, blinak nila talaga na makapasok ang ibang pangalan dyan sa Davao City para nang sa ganon, hindi maungkat ang mga kalokohan, mga itinatago, at mga anomalya dyan sa Davao City. Kasi kapag napalitan yan, sigurado ako, lalabas lahat ng mga baho. So, priority nila yung Davao City na panalunin lahat ng kamag-anak nila, kapatid, tatay, pamangkin, 'di ba? Apo, para secure yung itinatago. Ang problema, mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung mga tanganista na si Rosa de los Reyes, wala nang ibang sasabihin kundi mahinang grupo ang bangag supporter. Paano naging mahina? Unang-una, ilan po ba kayo na nanalo sa Senado? 'Di ba po? Ang nanalo sa inyo, out of 10, 3. 3 lang po ang nanalo sa inyo. At yung 3 po na nanalo sa inyo, yung 2 po, pupunta na po ng dahig. Bongo, etong si Senator Bato, may iwan si Marco Lelat. Kayo po ang mahinang grupo. Puntahan niyo po si Banat Bay. Yung grupo ninyo nag-aaway-away. 'Di ba? Bakit nag-aaway-away? May tumanggap ng pera sa PDP para ipasok si Camille at Aimee, sabi ni Banat Bay. Yun po ang mahinang nilalang. 'Di ba? Yun po ang mahinang grupo. Ang tawag po sa inyo, PDP. PDA, PADA, PA, padapa. 'Di ba? So paano na yan? Useless po ang inyong pagkapanalo. Yung Duterte nyo, Duterte 1. Wala na, iyak. Alam nyo, kahit isang numero lang po, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kahit sabihin natin, ang alyansa ay nasa kulelat, kahit isang numero lang, ang nagpanalo sa kanila, at least, panalo sila. A win is a win. It will not going to change the result na kayo ay 3 lamang, mababawasan pa kayo ng 2, magiging 1 na lang. Ano na? Sabi mo, mahinang nilalang po ako. Paano pa si Kibuloy? 'Di ba? May power daw siya, pero hindi niya kayang pakawalan yung sarili niya. May power daw siya, pero hindi niya napigilan na ikulong siya.
May power daw siya pero hindi niya napanalo ang laban niya. Sabi nyo, marami kayo. 7 million daw sa buong mundo ang KOJC. 32 million daw ang DDS. Bakit si Kibuloy hindi nanalo? Okay? Paliwanag nyo nga po kung paano nanalo. Bakit ganun ang nangyari? Ha? Kasi kumapit lang kayo sa INC. Eh si Kibuloy, ayaw ng INC. Paano magiging kalaban nila? kapag nagkataon, di ba? Oh. Huwag kasing pasok ng pasok dito tapos sasabihin nyo lang bangag, mahina. Kaya lang naman nanalo yung dalawang kampo ni Digonyo nagbayad yan. Hindi, ako naman, si Bongo, talagang sigurado ako panalo yon. Maagang maagang nangampanya yan eh. Kasama pa ako, nung buo pa yung unit team, mga kababayan, isa ako sa pumupunta doon sa area na pinupuntahan nila ni Amy Marcos. Anong pinamimigay? AX. Pag hindi sinama yung pangalan, nagwawala. Oh, kaya sigurado ako, sabi ko, panalo yan kasi Mr. Malasakit. Hindi man lang yung mga tao hindi na-inform properly. Wala nang argumento si Rosa. Kawawa ka naman. Tama ka dyan, GP. Ang masama kailanman ay hindi mananaig. Kaya yung plano ni Sara Duterte at ni Pulong, mga kababayan, hindi yan magwawagi. Bakit? Unang-una, pipiliin ka ba ng taong bayan na hindi ka nga pumapasok sa trabaho mo? Yan ang hindi alam ng mga Dabawenyo, na ang mga Duterte ay dakilang tamad. Oh, bakit? Kung hindi ba naman tamad si Digong, mga kababayan, naupo sa Kongreso dati, anong ginagawa? Magta-time in, di ba? Tapos pupunta sa kantin, kakain. Pagtapos kumain, pupunta. Saan? Mga kababayan, sa SM. Alam nyo ang nagawang batas ni Digong, mga kababayan? Sasabihin ko sa inyo ha, yung batas na ginawa o pinanday ni Digong nung siya po ay nasa Congress, dahil tamad nga, di ba? Binigyan niya lang naman yung Davao, mga kababayan, ng isang araw na walang pasok. Di ba? Yun lang yun. Gawing holiday yung araw ng Davao. Yun lang ang ginawa ni Digong. Tingnan nyo si Pulong, mga kababayan. Hindi nga niyan alam kung ano itsura nung kanyang kwarto sa Kongreso. Hindi niya alam na wala ng kuryente doon. Diba? Hindi pala totoo na walang kuryente. Pinatay lang pala nila Sara. Kasi, 1 taon nang hindi pumapasok. O pumapasok man, parang patak ng bulalakaw. Minsan lang. Isama nyo na si Sara. Mga kababayan, hindi rin nagpapasok. Anong ginawa niya? Mas madalas pa siya sa patay kaysa magsilbi sa buhay. Si Baste, pumapasok ng City Hall. Napakasipag. Yun ang pinakamasipag. Bakit, GP? Ang sipag noon, nag-overtime. Bakit, GP? Paano pumapasok? Anong oras na? Kung kailan pa out na yung mga tao, papasok, lasing. Overtime. Diba? Ay, nako. Kawawang nila lang walang alam. Kaya ang Pilipinas walang asenso dahil sa mga kagaya ninyo. Tapos iboboto nyo pa. Sinusuweldohan po. My gosh. Kaya nagtataka ako,
yung mga Dabawenyo, particularly sa Davao City, Diyos mio. Oo, sige, unggoy na ako kung unggoy. Bakit mas gwapo ba kayo sa akin? Baka mas unggoy pa kayo. Sabi ni Cathy 7-Eleven, baka pang night shift lang sila, GP. Pwede. Di ba? Pinalitan na yung araw ng pasok ng gobyerno. Ginawang night shift graveyard. Daig pa call center eh. Eh baka naman may ginagawa doon, GP. Kaya maraming nahuhuli ng mga bangag doon sa kanilang City Hall. Aba, malay ko. Baka nagsisession gabi. Pag wala ng tao. Diba? Shiro, Ma'am Leticia, Jermaine Abuyabor, mga bangag sa palasyo nag-overtime. Ano yon? Bangag sa palasyo? Parang feeling ko dati ang nag-overtime daw dyan si Digong. Bakit? Eh, biruin nyo, mga kababayan, kung ano ang hilig ng kanyang anak, di ba? Kumukuha ng babae, si Digong doon sa palasyo. Eh, si Alvarez. Idabay nyo na yon. Nagpagawa ng road to my mansion. 20 hectares. Ayaw ko sa inyo. Paano may spot session? Alam niyo ako guys, ini-enjoy ko lang yung pagbablog ko. Hindi ako yung seryosong. Kaya hindi ako maiinis sa inyo. 'Di ba? Ako po, ibabalik ko lamang sa inyo yung mga pinagsasabi ninyo. Dapat, sabi nga nila, dapat meron kayong ebidensya to substantiate, to suffice yung inyong aligasyon. Puro lang kayo bangag. Hanggang tamang hinala lang kayo. 'Di ba? Itulog nyo yan. Magkakamuta pa kayo. Libog sa Malacanang, tatak do tayo. Parang mga aswang gising sa gabi. Daig pa ako guys eh. 'Di ba? Ito naman, pag-usapan natin para mainis kayo.